Ngayong araw po ang ika-20 taong anibersaryo ng Visconde Massacre. Ngayong araw din nagtatapos ang palugit o prescriptive period para dinggin ang kaso. Saan nga ba nagkulang ang prosekusyon? Andrea Bautista, ipaliwanag mo. 2 dekada nang nakalipas mula nang mangyari ang Visconde Massacre, hindi pa rin ginagalaw ni Mang Lauro ang mga gamit ng kanyang pamilya. Isa ito sa mga kwarto sa bahay ni Mang Lauro Visconde kung saan tinatago niyang lahat ng memorabilia ng kanyang pamilya. Makikita natin dito ang mga litrato ng kanyang pamilya at ito naman, mga naipon niyang newspaper clippings simula pa taong 1993. Kamakailan lang nagparamdam daw ulit sa kanya ang mag-iina. My bed is shaking. They really wanted justice for their untimely death. Yung siguro mensahe sa akin, pero sabi ko nga, I have done my best. Nitong Martes, naglatag ng mga bagong ebidensya at testigo sa kaso ang DOJ. Kaya raw nilang patunayan na nasa Pilipinas talaga si Hubert Webb nang mangyari ang krimen gaya na lang ng magnetic reel tape mula sa Bureau of Immigration. Aminado ang dating private prosecutor na si Attorney Pete Principe, hindi nila ito tinangkang busisiin noon. Naging kampante raw sila sa salaysay ng testigong si Jessica Alfaro. It will be too late. As far as those accused who are at large, yon, pwedeng ipresenta yon. Dahil walang double jeopardy doon. Ngayong araw nagtatapos ang prescriptive period ng Visconde Massacre case. Ibig sabihin, pwede nang ituring sarado ang kaso at hindi na pwedeng magsampa ng asunto sa mga akusado. Kaya kahit ano pang bagong ebidensya ang lumabas kontra kay Hubert Webb, hindi na siya pwedeng kasuhan ulit. Andrea Bautista, News 5.